Ang nakaraan, hindi makapaniwala na kinilabutan sa takot si guard dog sa nasaksihan niyang ginawa ni Rokon sa kasamahan niya. At kakaiba ang pagmumukha ni Rokon na may kinang-kinang pa sa likod niya pagkatapos na kolektahin ang mga killer bees stinger na napagtagumpayan niya. Kabanata 105, ipinahayag na nga ng sistema na napagtagumpayan ng tinapos ni Rokon ang sekretong dungeon na Sweet Death kaya nakakuha din siya ng 2 killer bee stinger at isang honey jar. Nabalot pa ng honey na parang tae ang buong katawan niya at nasasarapan pa siyang dinilaan ang kanyang hinlalaki. Pagkalipas ng ilang araw ay nakabalik na rin si Rokon sa rehiyon ng Rinay. Kumikinang-kinang ang kanyang nakangisi na pagmumukha na nagbigay ng honey kay Dekeren. Ito ang espesyalidad ng rehiyon ng Remington na nakakasigurado siyang magugustuhan ng Panginoon ng Rinay. Masayang nagpasalamat si Dekeren at pinagpahinga niya na si Rokon. Bumalik na si Rokon sa kanyang kwarto na nakaupo at naghahanap ng bagong balita. Dito niya nabasa ang artikulo tungkol sa pagkasira ng Hellhound Guild. Hindi naman na ito nakakagulat para kay Rokon dahil siya mismo ang sumira sa Hellhound Guild at sinabi niyang karapat-dapat lang yun sa kanila. Ipinagwalang bahala niya na lang ang balita tungkol sa Hellhound Guild at patuloy lang siya sa paghahanap ng mahahalagang balita. Laking gulat niya na lang nung nabasa niya ang balita tungkol sa pagpunta ng mga manlalaro ng Black Dragon sa Central Continent. Namangha na lang si Rokon dahil naisipan pala ng mga guild na nasa Black Dragon na bumuo ng isang alyansa. Kaya ngayon ay nakakagawa na naman si Rokon ng nakapandidiring mukha sapagkat plano niya rin na bigyan ng engranding pagtanggap ang mga manlalaro ng Black Dragon. Pumunta na si Rokon sa Twilight Valley ng Central Continent na napapalibutan ng mga bundok at kagubatan. Andito ngayon si Rokon sa lugar na ito dahil alam niyang kailangan na dumaan ng mga manlalaro ng Black Dragon sa lugar na ito upang makarating sa pang-apat na syudad. Sa kabundukan ng Twilight Valley ay natagpuan ni Rokon ang nakatagong himpilan ng espesyal na unit ng kampo ng Golden Lion. Sinabi agad ni Rokon na meron siyang estratehiya na gustong imungkahi kaya gusto niyang sumali sa kanila. Ang kaharap ni Rokon ngayon ay ang level 280 na commander ng espesyal na unit na si Garun at pinag-iisipan niya pa kung tatanggapin niya ba si Rokon sa unit nila. Samantalang masaya lang si Rokon na tinanong kung paano niya papatunayan ang sarili niya na karapat-dapat na sumali sa kanila. Sinabi ni Garun na may isang paraan siyang naisip kaya tinawag niya si Marlon. Si Marlon ay isang level 250 na sundalo ng espesyal na unit. Inutusan siya ni Garun na makipagtunggalian sa napakapangit na level 230 na si Rokon kaya hindi napigilan ni Marlon na magmura. Pero nagmayabang pa si Rokon na bilang paggalang daw ay hindi siya gagamit ng kahit na anong kagamitan niya sa tunggalian nila. Sa sandaling inalis ni Rokon ang mga epekto ng kagamitan niya ay biglang nagliyab ang kanyang armor at nang aasar na tinanong niya si Marlon kung natatakot na ba siya. Hindi makapagsalita si Marlon at nagtataka lang siya kung papaano nakakuha si Rokon ng ganong kagamitan kahit na mas mababa pa ang level niya kumpara sa kanya. Pati si Garun ay tahimik na lang na inoobserbahan ang nagliliyab na armor ni Rokon. Naghanda na sina Rokon at Marlon sa pabilog na plataporma at inanunsyo na rin ni Garun na bawal ang kahit na anong sandata at ang unang matutumba ang siyang matatalo. Sinenyas na ni Garun ang kanyang kamay at inumpisahan niya na ang tunggalian ng dalawa. Mabilis na sumugod si Marlon at intensyon niyang basagin ang mayabang na pagmumukha ni Rokon. Pero madali lang na sinalo ni Rokon ang suntok ni Marlon. Kaya nagtambling agad si Marlon para umatras. Inaasar pa siya ng kasamahan niya na tapusin niya na agad ang laban pero nagagalit na pinatahimik lang siya ni Marlon. Ang hindi nila alam ay naguguluhan na si Marlon kung paano hindi gumana ang kanyang atake kay Rokon. Kaya sumugod na ulit siya, nakangisi na mabilis ang kanyang pagkilos, at inihanda niya na ang kanyang kamao para suntukin si Rokon na nakatalikod lang. Nagpapawis na ang kanyang mukha na nakakasiguradong masusuntok niya na si Rokon. Pero hindi niya inaasahan na mawawala si Rokon sa harapan niya. Nabaliktad ang kanilang sitwasyon at halatang mas mapanganib pa ang gagawin na atake ni Rokon. Seryoso ang kanyang mukha, nanliliit ang kanyang titig kay Marlon, at sinabihan niya siyang masyadong mabagal. Biglang nagkaroon ng malakas na pagyanig sa buong kuweba. Ang lahat ng mga nanunood ay hindi makapaniwala sa nasaksihan nila, pati na rin si Marlon ay nagpapawis na nakanganga na lang. Ang nagliliwanag na mga mata na lang ni Rokon ang naaaninag sa kanyang mukha habang may kamay na nababalot ng armor ang sumalo sa kanyang kamao.
Si Garun pala ang pumigil sa kanya na kinailangan na itigil ang laban dahil alam niyang may masamang mangyayari kay Marlon kung hindi niya pinigilan ang suntok ni Rokan. Tumingin lang siya kay Rokan at sinabing dito na nagtatapos ang tunggalian nila. Natutuwa pa rin si Rokan na nagliliwanag ang kanyang mga mata, hindi pa niya inaalis ang kanyang kamao, at sinabi lang sa kanya ni Garun na sapat na yun para patunayan niya ang kanyang sarili. Kabanata 106. Magalang na yumuko si Rokan na binati si Marlon na para bang hindi niya kamuntikan lang napaslangin ang kinatunggali niya. Bilang tugon ay yumuko rin si Garun at Marlon kay Rokan at ngayon ay kinikilala na nila siya bilang kaparehong antas nila. Napamura na lang si Marlon sa sarili niya na umalis samantalang nakangiti lang si Rokan na iniisip na kailangan pa ni Marlon na mag-ensayo ng ilang daang beses kung gusto niya siyang talunin. Lumapit na si Garun kay Rokan at sinabi niyang siya naman na ang tutupad ng kanyang pangako. Grabe ang pagkakaiba ng mukha ni Rokan na parang nabigong eksperimento na tinanong ni Garun kung ano ang estratehiya na binanggit ng nilalang na ito. Parang masamang tao na lumapit si Rokan sa nagtatakang commander, at ibinulong niya na ang balak niya. Nagulat na lang si Garun na para bang katapusan na ng mundo ang kanyang narinig. Sa kabilang dako ay nakarating na sa kontinente ang mga manlalaro ng Black Dragon na mga species ng kalansay at orcs. Karamihan sa mga manlalaro na nakarating sa daungan ng kontinente ay parte ng species ng undead. May iisang sikreto kung paano nakakamit ng hindi kapanipaniwalang resulta ang mga manlalarong undead at ito ay dahil sa iisang manlalaro lamang. Si I Do It All ay isang 4-dimensional na manlalaro, at habang nag-iisip ng content ay napansin niyang maraming Black Dragon na manlalaro ang naghihirap na makapunta sa daungan ng kontinente. Kaya bigla na lang na nanguna siya na kumakatawan sa lahat ng undead at idineklara niya na makakapunta siya sa daungan ng kontinente na walang kahit anong kagamitan. Hindi na nakakagulat na binaliwala lang ng lahat ang kanyang deklarasyon. Pero kakaiba ang determinasyon ni I Do It All para sa kahangahangang content, hindi katulad ng iba na kahit na nakakasama ng ibang tao ang content nila ay gagawin pa rin nila. O hindi kaya ay gagawin nilang content ang paghihirap ng mga tao para makalikom ng pera pero sa huli ay ibubulsa lang din naman pala nila. Sa huli ay naisipan ni I Do It All na maglagay ng mabibigat na mga bowl ang metal sa kanyang mga paa at tuluyan na siyang tumalon hanggang sa kailaliman ng dagat. Dito ipinahayag ng sistema ang natatanging katangian ng undead na underwater breathing na may epektong pinipigilan silang malunod. Nagulat na lang si I Do It All dahil sa sandaling yun lang niya nalaman ang natatangi nilang katangian. At sa wakas ay nakadiskubre si I Do It All ng paraan para makarating sa daungan ng kontinente. Nakarating na nga siya sa pang-apat na syudad ng Black Dragon at alam niyang sa sandaling yun ay ang kahangahangang content na matagal niya nang hinahanap. Dahil sa kanya ay sinimulan na rin ng mga manlalarong undead na gamitin ang kanyang paraan para tumawid sa karagatan. Sa kabilang dako naman kung saan nag-uusap si Garun at Rokan. Nakapagtataka rin kay Garun kung bakit basang-basa ang mga napapaslang niyang mga kararating lang na mga undead na manlalaro. Tinanong niya si Rokan kung sigurado ba siya sa gusto niyang gawin. At nakakasigurado si Rokan na papanatilihin nila ang kanilang alyansa hanggang sa makarating sila sa Central Continent. Alam niyang mahihirapan na agad ng matindi ang mga manlalaro ng Black Dragon sa sandaling harangan sila ng mga sundalo ng espesyal na unit. Pero gusto niyang mas pahirapan pa sila kaya kailangan na pagkatiwalaan siya ni Garun at gawin ang estratehiya na naisip niya. Sumang-ayon si Garun sapagkat wala namang mawawala sa kanila kung ginawa nila ang plano ni Rokan. Napansin niyang nagtipon na lang din ang mga abalang sundalo sa paligid nila. Kaya iminungkahi ni Rokan na pumunta na ngayon sila sa daungan para bigyan ng engrandeng pagtanggap ang mga bastardong manlalaro ng Black Dragon. Sa Dead Mist Dock na parte ng kampo ng Black Dragon ay nagsimula ng magsidatingan ang mga undead na manlalaro. Pero may napansin agad sila na kakaiba. Sa hindi kalayuan ay may napansin silang papalapit sa kanila at ang akala lang nila ay kapwa nila siyang undead na manlalaro. Pero si Rokan pala yun na handa ng pumaslang ng mga undead na manlalaro at ngayon ay may palayaw na rin siyang Rokan, the Black Dragon Core Slayer. Natutuwang binati sila ni Rokan at sinabi niya na mabuti na lang ay nakarating na sila. Sinenyas na ni Rokan ang kanyang kaliwang kamay at ipinagbigay alam niyang umpisahan na nila ang operasyon. Bigla na lang na nabalot ang buong kapaligiran na makapal na enerhiya at isa-isa na rin na lumabas ang mga sundalo ng espesyal na unit. Nagpakilala si Rokan bilang isang true berserker at inanunsyo niya ng balak niyang sakupin ang buong lugar na kinaroroonan nila.
Mabilis na napalibutan ng mga sundalo ang grupo ng mga undead na manlalaro. Pero nagtataka na lang sila kung bakit hindi sila sinusugod ng mga NPC. Napatanong na lang ang isa sa kanila kung plano ba ni Rokon na kalabanin sila ng mag-isa niya lang kaya nayayabangan naman ang katabi niyang undead dahil masyado silang minamaliit ni Rokon. Pero alam ni Rokon na mas mapanganib na lumaban kasama ang espesyal na unit kumpara kapag siya lang mag-isa ang makikipaglaban. Dahil alam niyang isang kahangalan na desisyon na makipagsanib puwersa sa mga hindi koordinadong tao. Mas lalo na sa sitwasyon na tulad ng estratehiya niyang ito, kaya inilabas niya na ang kanyang axe. Hinamon ng mga kalansay na pangsabaw lang ang kanilang mga buto. At malakas ang kanyang boses na idineklara ang conquest battle. Ipinahayag na nga ng sistema na magsisimula na ang conquest battle sa daungan. Dahil si Rokon ang nagdeklara ng conquest battle ay mabibigyan siya ng bandila kung saan pwede niyang talunin ang lahat ng mga kalaban niya o pwede niya rin na itanim ang kanyang bandila sa itinalagang lokasyon. Nag-umpisa na nga ang pagsakop sa Dead Mist Dock ng kampo ng Black Dragon kung saan may gantimpala si Rokon na napakaraming distinguished service points at reputation points, at makukuha niya rin ang titulong First Conquest Army kapag napagtagumpayan niya ang kanyang pananakop. Alam ni Rokon na malaki ang gantimpala na ibibigay sa kanya pero may gana pa siyang magreklamo dahil masyado raw pambata ang pagsakop na binabanggit ng sistema. Ipinahayag naman ng sistema sa mga undead na manlalaro na kung tuluyan na masasakop o masisira ang daungan ay masususpende ang operasyon ng kanilang mga barko. Tinapik ni Garon ang balikat ni Rokon at hiniling ang kanyang tagumpay. Sinabi lang ni Rokon na wag na siyang mag-alala at dahan-dahan na siyang lumapit sa mga undead na manlalaro. Nagpapawis na ang mga undead na manlalaro kaya tinawag na nila ang mga gwardiya. Isa-isa na ngang nagsilabasan ng mga kalansay na gwardiya para kalabanin si Rokon. Pero malakas lang ang pagtawa niya, kakaiba ang kanyang mukha na inilalabas ang dila niya, at hinamon pa sila na pigilan niyo ako kung kaya niyo. Isa-isa na nga rin na nag-aktiba ang mga titulo ni Rokon na Natural Fighter, 17-1, PKK, at Tyrant. Sa sobrang ganda ng epekto ng mga titulo niya ay kayang-kaya niya nang manalo kahit na kamay niya lang ang sandata niya. Sumugod na nga si Rokon na hawak-hawak ang kanyang axe, natutuwa na may kislap pa ang nagliliwanag niyang mga mata, at ngayon ay sisimulan niya na ang kanyang katuwaan. Kabanata 107, isa-isa na ngang nagkapira-piraso ang buto ng mga gwardya na kalansay at nakagawa pa ng malaking pagsabog ang pagpaslang ni Rokon kaya tumilapon ang mga kalansay samantalang mas nagmumukha ng siya ang kontrabida kumpara sa mga kalaban niya. Ipinahayag pa ng sistema na nag-aktiba ang epekto ng titulo niyang one-shot man na pumapaslang agad sa mga kalaban niya sa tuwing mas bumababa sa 20% ang kanilang kasiglahan, kaya mas lalo lang na lumaki ang ngiti ni Rokon. Tulad lamang ng baguhan na manlalarong ito na level 192 na nagngangalang Fabidas. Natataranta na ang mga kalansay na manlalaro dahil kahit mag-isa lang si Rokon ay madali niya lang sila na pinapaslang isa-isa. Nakapagtataka rin na pinapanood lang sila ng espesyal na unit ng kampo ng Golden Lion. Hanggang sa hindi na nila namalayan na lumundag na pala si Rokon para sugurin sila. Nababalot ng pulang enerhiya si Rokon na tinanong ang mga kalansay na manlalaro kung bakit nakatulala na lang sila. At wala na ngang nagawa ang dalawa kundi yakapin ang isa't isa na naiiyak na lang. Ginamit na nga ni Rokon ang skill niyang strike kaya magkasabay na bumaon ang mga ulo ng dalawang matatakutin na manlalaro. May biglang gumamit ng skill na Curse of Eternity, pero dahil sa epekto ng titulo ni Rokon na Unflinching Resolve ay hindi gumana ang surpresang atake laban sa kanya. Napamura na lang ang kalansay na salamangkero at napatanong kung ano ang pumigil sa atake niya. Kaya pinaslang na lang siya ni Rokon para tanungin niya si kamatayan at tinawag niya pa siyang hangal. Bilang pagmamayabang ay hinamon ni Rokon ang mga manlalaro na sugurin na lang nila siya ng sabay-sabay. Hindi naman na tumanggi ang mga manlalaro ng Black Dragon sa hamon ni Rokon kaya sabay-sabay na silang lumundag para sugurin siya. Pero biglang dumilim ang buong paligid, nababalot na si Rokon ng itim na enerhiya at mga pulang kuryente na mistulang may inihahanda siyang malagim na atake. Nagbubuga ng usok na ibinukas niya ang kanyang bunganga at sabay bigkas ng combo skill, Whirlwind. Kaya nakagawa siya ng malaking buhawi na nababalot ng pulang liwanag at itim na usok. Walang nagawa ang mga kalansay na manlalaro kundi magkapira-piraso na lang ang kanilang mga buto. Ininsulto pa sila ni Rokon na mga mahihinang nilalang sapagkat napaslang agad sila sa iisang atake niya lang.
Kaya tumalon na lang siya para itanim ang bandila na hawak niya sa tuktok ng gusali ng Black Dragon. Pero nung malapit na siya sa tuktok ay may sumalubong sa kanya. May humarang kay Rokan na isang dambuhalang gwardya na kalansay na may hawak na malaking maso kaya napaatras na lang siya. Sabay na dumapo ang kanilang mga paa sa lupa. Ang gwardya ay level 240 na kapitan ng mga gwardya sa Dead Mist Duck at sinabi niyang habang meron siya ay hindi magtatagumpay ang kagustuhan ni Rokan. Pero ang tugon lang ni Rokan ay ang mabilis niyang pagsugod at ang kanyang asar na isa lang na malaking buto ang kapitan. Mabilis ang kanilang mga kilos at ang bawat atake ni Rokan ay madali lang na pinipigilan ng kalansay gamit ng kanyang malaking maso. Seryoso ang tingin ni Rokan na napansin niyang mabilis kumilos ang kalaban niya, kaya kailangan niyang gumawa ng paraan para tumama ang kanyang atake. At ang kakaibang paraan na naisip niya ay ang insultuhin ang kapitan ng mga gwardya, na mistulang gumagana naman. Biglang nagliwanag ng kulay pula ang maso ng kalansay, at ginamit ang kanyang skill na Mace of Protection para atakihin si Rokan. Pero yun na nga ang pagkakataon niya. Sa sandaling tatama na kay Rokan ang maso ay mabilis niya itong iniwasan at mas lalo lang siyang lumapit sa katawan ng kalansay. Magkasabay niyang ginamit ang mga skill na Force at Blood Flow Acceleration. Kaya nagliyab ang kanyang axe at tumumbok ang kanyang mga ugat. Nagliwanag ang kanyang mata at malakas ang kanyang sigaw na ginamit ang kanyang axe para paliparin ng napakataas ang level 240 na kapitan ng mga gwardya. Pero hindi pa tapos si Rokan sa kanyang pag-atake kaya tumalon din siya ng napakataas. Nagpapawis na pinapahinto siya ng kapitan pero walang pake si Rokan sa kung anuman ang gustong sabihin ng kalaban niya kaya tuluyan niya nang ginamit ang hawak-hawak niyang bandila para saksakin ang dambuhalang kalansay. Sa tuktok pa ng gusali sila bumagsak na nakagawa ng malaking pagsabog, nagkaroon ng kulay pulang sinag ng liwanag, at nagkapira-piraso na rin ang simbolo ng Black Dragon. Napanganga na lang ang mga kalansay na manlalaro sa nasaksihan nilang laban ni Rokan. Nakahandusay na lang ang bangkay ng kapitan ng mga gwardya sa sahig na nakabaon pa rin ang bandila sa katawan nito, samantalang tinatayuan lang siya ni Rokan, nakakapangilabot ang kanyang mukha, at inasar pa ang lahat ng mga manlalarong kalaban niya na masyado raw itong madali. Ipinahayag na nga ng sistema ang tagumpay na pananakop ni Rokan sa Dead Mist Duck. Kung nagustuhan mo ang video at interesado ka sa susunod na mangyayari ay i-click mo na ang subscribe at like button pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa kwento ng Hari ng Karahasan. Available na ang ating membership perks na pwede lang gamitin ng mga member sa channel na ito. Ipindot nyo lang ang join button na katabi ng subscribe button at makikita nyo na ang mga pribilehiyo para sa mga sasaling miyembro na hindi pwede sa mga pangkaraniwang viewers o subscribers lamang. Magkakaroon agad kayo ng customized loyalty badge na mas lalong napapaganda kapag kayo ay consistent member ng channel. Pwede nyo rin gamitin ang mga customized emojis sa bawat comment nyo. Simula ngayon ay may exclusive shoutouts na rin na para lamang sa mga members ng channel. Umpisa pa lang yan sa mga makukuha nyong pribilehiyo mga boss, dahil may pagpipilian pa kayong 3 levels para makapag-join sa channel na ito. Ang mga level 1 members ay tatawaging Tambay Reader na may subscription na 79 pesos kada buwan. Ang mga level 2 members ay tatawaging Kwento Buddy na may subscription na 119 pesos kada buwan. At ang mga level 3 members ay tatawaging Comics Legend na may subscription na 159 pesos kada buwan. Masyado bang mahal para sa inyo mga boss? Huwag kayong mag-alala dahil kapag i-compute natin ang presyo bawat level ay 2 pesos at 55 cents lang kada araw para maging Tambay Reader. 3 pesos at 85 cents lang kada araw para maging Kwento Buddy. Ang huli ay 5 pesos at 13 cents lang kada araw para maging Comics Legend. Kaya habang maaga pa ay mag-join na kayo mga boss, para mas mabilis din na mapaganda ang loyalty badge nyo.